Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong buntag sa tanan na usab, dalaygon ng Dios sa oportunidad nga gitugot niya kanato nga makapadayon kita sa paghimo sa atong buluhaton. Og sunod lamang sa pipila ka gutlo ako magapakiguban kaninyo alang sa ato ang pamalandong. Magaampo na kita sa pagtugyan diya sa Dios sa ato ang buluhaton. Gamahanan og dalaygon ng Dios nagapasalamat kami sa oportunidad kag gihatag daw sabi mo kanamo nga makabasa kami, makapamalandong sa imong balaang mga pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa ilang mga radyo dinhi sa tibuok Baganga sa 18 ka mga kabaranggayan kung sa asa maabot ang signal ining maong station. I pray, O God, ikaw sa mga panalangin sa tanan nga nagapaminaw karon online. Hinaot pa, O Diyos, nga ang imong pagpanalangin, pinaagi sa imong pulong, makaabot nga to sa matag usa, sa kasing-kasing, o mag-convect sa tanan nga mga nagapaminaw karon. O ikaw, O Diyos, kahimutan sa among mga kasing-kasing at the same time, ikaw man usab magakahimuot nga ni kanamo. Uban ni kami samtang mga padayon o panalangin ni imong pulong nga makakitagluna diya sa kasing-kasing sa matag usa. Kini akong gitugyan, gipasalamatan diha kanimo in Jesus' name. Amen. Usa ka butang gihatag sa Dios kanato nga makapadayon, makahimo niini nga pagpamalandong aron nga kita ma-remind, mapahinumduman sa kanunay may tungod sa ato nga pagkinabuhi. Sa mubas naga-confess kita nga kita nagasalig sa Dios. But there are times nga in realidad sa atong pagkinabuhi na ay mga panahon nga moabot ka na to ang mga pagduha-duha, mga pagkabalaka, no? Mga kahadlok sa atong pagkinabuhi o to the point nga ma-miss na to ang panalangin o ang kalipay na supposed to be gusto sa Dios nga ato nga ma-experience, ma-enjoy sa atong pagkinabuhi. Now, in fact, dili exempted ni ini ang katawhan sa Ginoo in the Old Testament. Nagakitabo usab kini sa katawhan sa Ginoo, especially sa mga Israelites people, no? Katawhan sa Dios nga nag-una kanato. Especially ang mga Israelita, no? During their time, no? Ni panahon sa mga Israelita, makita na to, mabasa na to sa Bible nga naay panahon nga under attack ang mga Israelites by the Syrian armies during Prophet Elisha's time, no? Kung imo tan-aw ni Gala, nahitabo kini during sa pangalagad ni Elisha. Og niini nga panahon ang mga Israelita tungod kay under attack sila sa mga Syrian armies. Ang gihimo sa mga Syrian armies, ang ilang gihimo mao nga ginalibutan nila ang kampo sa mga Israelita. Mao kini ang technique aron nga kining katawhan nga gusto nilang lusubon o ilang sulungon, ilang nga makanker, ilang gihimo nga ilang libutan ang ilang kampo, ang ilang syudad aron ang katawhan sa Israel dili makapanginabuhi og tarong, dili makapananom og tarong, og di sa in result moabot kanila ang crisis, no? Crisis sa pagkaon, sa mga panginahanglan diha sa ilahang matag panimalay. To the point nga ang katawhan sa Israel mubati og grabing kalisod o grabe gyud
ang kagutmanan nga nag-abot kanila, no? Mao kini gihimo sa mga Syrian armies. They were trapped and encircled by the Syrian armies. The reason of famine in their land during their time. So ang mga Israelites people naka-experience og grabe gyud nga kapaitan gumikan sa technique nga gihimo sa mga Syrian armies before nga sila lusubon, no? O sulungon sa mga kalaban. So that ang effect niini grabe nga kagutmanan, they kill and eat their babies just to survive. Niabot ang point na sa kagutom sa mga katauhan sa Samaria during the time. Ato makita'y gala nga niabot ang point nga ila na ganing gipangkaon ang ilang mga anak. No? So kung imong basahon ang passage dinhi atong ihatag karon, makita nato ang kagrabe gyud ang kagutmanan, no? To the point nga ang ilang mga bata ilang ginaluto, ilang ginakaon just to survive during ini nga grabe gyud nga kagutmanan nila, no? Then in effect, the king of Samaria was about to kill Elisha for the blame of that crisis. Tungod kay ang hari sa Samaria, di niya ma-take in ang gidangatan sa iyang katawhan under sa pagpaluyo ni Elisha, propeta sa Ginoo, o siya mo igibuntungan, siya mo ang gipasanginlan, siya ang giblame nining maong crisis. Tungod kay nagunahuna ang hari nga ang Dios mao'y nagbuot ni ini og si Elisha usa sa iyang alagad o gusto niya nga patyon si Elisha during the time. Ingon nga siya ang giblame niini nga maong panghitabo, no? Mao kini siya kung basahon nato igala ato makita dinhi sa 2 Kings chapter 6 down to chapter 7. Pero atong pick upon ang mga verses ang direct to the point, o kung ana kay panahon ni gala pwede nimo basahon from chapter 6, makita nimo ang whole event, no? Niini nga maong story. Now, dinhi sa 2 Kings chapter 7 verse 1 and verse 2, then verse 20 ato mabasa mao kini. Then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measure of barley for a shekel in the gate of Samaria." In verse number 2, then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Behold, if the Lord would make windows in heaven, might these things be?" And he said, "Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof." So ato makita dinhi nga sa pagsulti ni Elisha sa iyaha nga sige lang kay gikan karon ugma sumad karon nga oras ang mga pagkaon mahimo ng barato kaayo, no? Ang mahal kaayo, nagmahal kaing palaliton, mo barato ka na ugma sa pareho ni aron nga oras. Apan ang captain, ang sinaligan sa hari sa mga sundalo, wala motuo o giingnan hinoon ang alagad sa Ginoo nga si Prophet Elisha, nga bisan pag-ablihan sa Ginoo ang tambuanan sa langit, dili gyapon kana mahitabo o dili niya mapakaon kini mga katawhan, dili ma-realize ang giingon nimo nga mobarato ang pagkaon, ha? Tungod kay nagatan-aw kining sinaligan sa hari sa present nga situation sa ilang crisis during this time, and never siya nga nag-believe sa Dios nga gialagad ni Elisha, and as a result ang hari, even ang hari mismo, wala siya magsalig o nag-doubt siya sa Dios nga supposed to be daghan ng mga panahon, daghan ng mga hitabo nga gipakita sa Dios ang iyang nga gahom sa pagprotekta, sa pagpadaog o sa paghatag og mga victories
niining katawhan sa Israel bisan pa sa nagakauna nga mga hari nga nagdumala niini. Now, in verse number 20, ang katapusan din ni ato makita, and so it fell out unto him, for the people trod upon him in the gate, and he died. Now, kung nakabantay kay Gala, ang captain sa hari, ang sinaligan sa hari, giingnan ni Elisha, makakita ka ini kahitabo, pero dili ka makakaon, dili ka makatilaw. Ambot ipasabot nga makakita siya sa pagkahitabo ni ining maong panalangin sa Dios, pero wala siya gialaw sa Dios maka-enjoy ni ini, og namatay siya. Now, kung imong basahon ang whole passage, makita nimo nga kining sinaligan sa hari, namatay siya kay gitamak-tamakan siya sa mga katawhan na stampede, no? Tungod kay nag-ilugay, nagdinaganay sila. Samtang naa siya sa gate, og natamak-tamakan kining sinaligan sa hari, og namatay. Gumikan kay wala siya magsalig, wala siya magtuo sa Ginoo. Instead, na ma-enjoy niya ang blessing sa Ginoo, namatay siya, gumikan sa iyang pagka maduha-duhaon as punishment sa Ginoo. Tungod kay dili lang nagduha-duha siya, mingsukol siya og mingsupak siya sa kabubuton sa Ginoo, og naging away siya sa alagad sa Dios, gumikan sa iyang pagduha-duha. Now, ato makita igala nga niini nga butang, niini nga passage na itong gibasa, adunay gitudlo ang Dios kanato. Unsa kining gitudlo niya for us to stop doubting in order for us to enjoy the blessings. Hununga, undanga ang pagmakamaduha-duhaon aron ma-enjoy nimo, ma-experience nimo ang tinuod nga panalangin gikan sa Ginoo. Pangutana is, why must stop doubting to enjoy blessings? Nganong kinahanglan nga biyaan o talikdan nato ang pagkamadaduhaon aron ma-enjoy nato ang panalangin gikan sa Ginoo? Nganuman, una nga butang, because doubting limits our confidence in God. Okay? Mao kini siya ang unang butang gala. Tungod kay ang pagkamadaduhaon nato nagahatag og limitasyon sa ato nga pagsalig diya sa Ginoo, no? It seems nga ang Dios murag dili makakaya sa pag-perform sa atong sa mga butang nga giisip nato nga imposible, no? Of course, sa ato ang human point of view, daghan mga panahon higala nga daghang mga butang nga imposible para kanato. But remember nga ang mga imposible kanato is posible sa Ginoo. Remember that. Tungod kay ang atong Dios dili siya limitado. Usa siya ka Dios nga walay kinutuban iyang gahom. Wala siya'y boundary o walay bisan kinsa nga makapildi kaniya, makapugong kaniya the moment nga mubuhat siya mga miraculous work kung iyang pilion o iyang gustuhon nga himuon kini. No? Why to stop doubting? Because doubting limits our confidence in God. Usahay, musalig lang tas Ginoo kung tan-aw na to, murag kaya ra na to maabot ang butang. No? Muampo ka, nyamin ka, nagtuo ko sa Ginoo, pero deep inside, sa imong kasing-kasing, nakabalo ka na nga naakay solusyon ng sarili. No? No? Nakabalo ka nga, kaya ra ginaabuton, so muampo ka. Now, dili ka na pasabot higala ang ginatawag na to nga pagtuo. Ang pagtuo, even to the point nga nangayo ka or nagampo ka, nagsalig ka sa Dios beyond sa atong capacity. Kanang di bitaw na to kaya na abuton, pero musalig ka sa Dios nga siya makakaya ni ana sa pag-perform. Di lang kana. Number 2, why to stop doubting? Because doubting omits our blessings from God. Ang pagkamadaduhaon na to ng mga tao, muwala siya, makapawala siya sa ato ng mga panalangin nga supposed to be ang Dios andam sa paghatag ni diya kanimo.
So, stop doubting. Because doubting omits our blessings from God. Na supposed to be daghan ang Ginoo na i-prepare nga panalangin alang kanimo apan tungod sa imong pagkamadaduhaon, tungod sa atong pagkamadaduhaon, iya kining i-withhold. Dili niya kini i-release diya kanimo, dili i-release nga ni kanato. It's because anaa sa atong kasing-kasing nagpasulabi ang atong pagkamadaduhaon. Na wala ko kabalo higala kung unsa ang imong experience as of now. But can you trust God? Ni anak nga struggle, ni anak nga sitwasyon nga imong giatubang karon? Yes, of course. We can trust God. Now, number 3, why to stop doubting? Because doubting invite misery in our lives. Usahay ang pagkamaduhaon, ang pagkamahadlukon nato sa pag-atubang ni ining kinabuhi sa mga sitwasyon, mga difficulties in this life. Higala, nag-imbitar ka nato sa usa ka miserable nga klaseng kinabuhi. Nag-imbitar ka nato makinabuhi kitang kanang ginatawag bitaw nato nga layo, walay kalinaw, walay pahulay nga klaseng kinabuhi. Gamikan kay anaa kanunay ang kahadlok, miserable nga klaseng kinabuhi. Tungod kay anaa kita sa pagkamaduha-duhaon. No? Why to stop doubting? Because doubting invite misery in our lives. So, ang atong pagkamaduhaon, nagatawag kita, naga-welcome kita sa usa ka miserable nga klaseng kinabuhi. Instead, musalig ta sa Ginoo aron makatilaw kita sa kinabuhi nga malipayon, tinuod nga malipayon, nga kinabuhi nga anaa diha nagsubay sa kamumuton sa Ginoo. Now, another question is, how to stop doubting? How to stop doubting? Paano maundang, paano matalikdan o mabiyaan ang pagkamaduha-duhaon? Of course, adunay mga gisulti ang pulong sa Ginoo. Una, simple lang. Realize doubting can't help in our daily undertakings. No? Hinumdum na to. Nga ang simple nga pamaagi niini, just realize, pamalandungig maayo, nga ang pagkamaduhaon walay ikatabang sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi. Kana bitaw nagduha ka, nagakahadlo ka, wala kay mahimo ni anak, wala kay abtan. No? Instead, nga itugyan nimo sa Ginoo, isalig nimong Ginoo ang tanan. Buhata ang pwede nimo mahimo, uban ang pagsalig diha sa Ginoo. No? Realize, doubting can't help in our daily undertakings. Dili ang pagkamadudaon, kundi ang makatabang kanato is ang pagkamasaligon diha sa Ginoo. Number 2, how to stop doubting? Recognize with God nothing is impossible. Instead of doubting, be trustful. Masaligon ka diha sa Ginoo. I-recognize nga diha sa Ginoo walay butang imposible. Higala, siguro ko nga ikaw anaa kay daghan na kaing mga na-eksperyensya with God. Pero usahay malimtan nimo, na neglect nimo. Kay kita mga tao malimtanon, bisan unsa kadaghan og dagkong mga butang nga gihimo sa atong kinabuhi sa Dios in the past. The moment nga naa ta sa difficult situations in lives, ana ay mga panahon nga malimtan nato, makaligtaan nato nga ang Dios ay nato is gamhanan. Na unsay himuon nato? How to stop doubting? Just recognize that with God nothing is impossible. Can you trust God? Mutuo ka ba nga diha sa Ginoo walay imposible? I hope higala nga convince ka sa pulong sa Ginoo. No? How to stop doubting? Recognize with God nothing shall be impossible. In so many ways,
gipamatud-an sa Ginoo kining butanga, gipamatud-an sa Dios sa daghang mga pamaagi nga siya kasaligan ug walay imposible diha kaniya. How to stop doubting? Number 3, rely on the promises of God. Kabalo kay Gala, dinhi sa bala ang kasulatan sa Biblia, dato kayo og daghan kay mga promises ang Ginoo alang kanato nga suppose mohatag kanato og kalig-on, mohatag kanato og dugang kusog, mupadayon kita sa pagkinabuhi, padayon kita sa pag-alaga diha kaniya, mupadayon kita sa pagkinabuhing masaligon. Apan kung wala kita nagakinabuhi, wala kita nagabasa, wala kita nagahigugma sa pulong sa Dios, mao ka na usahay hinungdan nga ang doubt mo tubo, mo lambo usab diha sa atong kasing-kasing. How to stop doubting? Rely on the promises of God. Paano ta makabalo sa mga promises sa Ginoo alang kanato? Read your Bible and listen sa mga pagwali sa mga alagad sa Diyos. Paminaw and rely on the promises of God. Salig, itugyan in kinabuhi. Ibutang ang imong pagsalig diha sa gipromise sa Ginoo ini kanato. No? So mao kana siya gala ato makita. We must stop doubting to enjoy blessings. Kung gusto ka mag-enjoy sa tinuod nga panalangin sa Diyos, gala, all we have to do to stop doubting. Trust God, and then you can enjoy the real blessings coming from God. Huh? Usa ka passage din sa 2 King chapter 6 verse number 16. Nagingon din He answered, "Don't be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." Nindot kay kinigala kung basahon nimo ang passage din sa 2 King chapter 6, makita nimo higala ang story ni ini nga verse kapag kanindot gyud, no? Pagkanindot nga si kung imong tan-awon dito nga si Elisha gusto nga patyon o dakpon sa hari sa Syrian king. Now, pero ang gihimo sa Ginoo nga giprotektahan siya sa Ginoo og ang sulugoon o ang badi-badi ni Elisha dinhi nga panahon gipakita sa Dios kung unsa ang protection nga gihatag sa Dios ngadto kang Elisha, no? Nga samtang daghan kay kasundaluhan sa Syrian nga gusto mo dakop sa kay Elisha, pero di ay ang kasundaluhan sa Dios mingkatap mas daghan pa kaysa kasundaluhan sa Syrian kings nga diin during this time gusto mo dakop sa kang Elisha, no? Og tungod sa kahadlok sa sulugoon ni Elisha, hadlok kay siya kay daghan kay mga kalaban nga naglipot sa ilang syudad, pero giampo ni Elisha nga i-open ang mata sa iyang sulugoon og makita niya kung unsa kadaghan, kamas daghan pa ang kasundaluhan sa Dios, mga anghel sa Ginoo nga nagprotekta kanila. Og mao kini sa verse number 16, He answered, "Don't be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." So, ambot ipasabot igala nga unsa man kadaghan ang atong mga sufferings, unsa man kadaghan atong gikabalak-an, unsa man kadaghan atong gikadlukan presently, unsa ba ang mga kalisdanan nga niya kanato karon, hinumduman nato nga unsa man sila ka-powerful, mas powerful ang atong Dios, mas gamhanan ang atong Dios, ug mas kaya niya himuon ang more than sa atong ma-imagine para sa iyang kahinayaan. Mao kana sa gala atong tiban-an nga sa gisulti ni Elisha, ingon nga siya nakakita, nagsalig o nagbutang sa iyang kinabuhi diha sa kamot sa Ginoo. Nakaingon siya, "Don't be afraid, for those who are with us are more than those who are with them."
Can you say that? Makasulti ka ba ni ana diha sa imong kasing-kasing gala? Nga unsa man kining problema, mga sufferings nga niya sa akong kinabuhi karon, ang akong Dios mas dako, mas gamahanan, ug mas powerful siya niining tanan. Can you say amen? I hope higala nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo. Therefore, the challenge for us is to stop doubting and enjoy the real blessings coming from God. Hinaot nga ang Diyos magapanalangin, padayon sa atong mga kasing-kasing. Magaampo kita. Amahan o Diyos nga langiton, salamat sa imong pulong, i-bless ka to sa kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Siyang pasamantalang kasagutan sa aking Busa mga higala, ayaw gayud pakyasa ang pagpaminaw. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Ug kung ikaw napanalanginan o adunay pangutana, mahimo nga mo text o mo tawag ikaw ginamit kining numero 0930 172 3064 ug sa mga Globe users 0997 7955 Kini si Pastor Jerry Ulan-Ulan sa East Coast Gospel Mission magaingon ang Dios nga labing gamhanan manalangin kanatong tanan. Sumasabay sa agos ng mundo.